Hindi ko nakikita, so respond ka lang. Anyway, but I've been looking kasi so many times dun sa work ninyo, and I must say, na-perfect nyo kasi yung plan. So, yung solution kasi tama. And tingin ko, kung yung idea yung ipapakita ninyo sa competition, meron talagang laban. So, ang iniisip ko is, if willing kayo to do some major changes, I guess majority talaga of your paper will be updated para pagdating sa March 22, that's on Friday, kahit hapon na tayo magkita on Friday, isasalang ko kayo sa competition. Okay po. So, kasi yun yung inaalala ko eh. Gusto ko kayong i-push, pero again, dapat aware kayo na majority talaga mag-update or ipapa-improve natin. Napag-usapan na po namin ni Miss Austria po. Okay naman po siya, tas okay naman po sa akin. Sige, gusto ko yan. Lalaban tayo. Anyway, ayan. So, siguro minor comments, kasi more of lang talaga, presentation. Your writing. Yung writing nyo as a duo, kailangan nyo talagang ayusin. As in, architectural writing tayo. So, I'm not sure kung ano yung magiging setup, pero if you think, sino ba yung mas, sa inyo? Mas gamay magsulat? Actually, hindi po namin napag-usapan yung sa writings pa po. Oo, kasi I think pag tinignan mo yung work, sa writing lang talaga kayo sumasabit, kahit sa mga dimensions eh. So, mag-usap kayo kung sino ang mag-take charge sa writing, kasi pag competition level, pakita nyo talaga na maayos din yung writing ninyo. So, that's one. Now, next, if you want to do some lettering, hanapan nyo ng mas maayos or mas formal na lettering. So, wala akong pointer, pero yung, for example, itong Igaya Manor, pwede naman kayong gumamit ng mga fonts na pa-cursive, ganyan, pero nyo, parang ita-technical nyo talaga yung technique. So, kung hirap kayo mag-lettering ng freehand, pwede nyo kasing gawin is i-print out nyo yung size ng, for example, Igaya Manor na gusto nyo dun sa boards ninyo or sa sheet ninyo, mas iti-trace nyo lang yon. Apo. Ayun. So, here are some of the annotations. So again, improve writing. And then, for the 3D, actually in actual, how do I say this? Okay yung scale. Kumbaga, okay yung scale ng drawing, nung isometric. So, for me, okay na to. Pwede nyo i-retain. Siguro, you may change the color of the roof to dark brown para lang mas cohesive yung look. Kasi yung black dito sa roofing, parang inaagaw niya yung attention ng buong massing ninyo. Okay po. And then this one, for the design goals, ano ba yan? Bakit ang liit niyan? So, ganito, mag-standardize kayo ng mga sizes. For example, pag mga main text, ano yung size? Pag subtext, ano yung size? And then for smaller captions, ano yung size? Kasi, again, kailangan i-present niya na pulido talaga. So, this one, actually, nakuha nyo naman yung intention dito sa design objectives, considerations, strategies. Aayusin nyo na lang yan. Okay po. Kumbaga, ayan, ganyan, okay na to, actually. And then next, dun sa design consideration, ngayon, lalagyan nyo na ng mga words yan. Tsaka, this time, kailangan maayos na rin yung mga icons natin na gagamitin. So, if you want, mukha namang malaki yung space nyo dito sa portion na to, pwede mo siyang i-distribute yung space para hindi mo kang nagsisiksikan sila dito. Okay? So, anyway, for the design strategies, chinek ko lang. Etong smooth movement and private rooms, iniisip ko kasi, magiging given na kasi siya. Parang, kumbaga, dapat naman talaga private, dapat naman talaga may smooth movement. So, ang tinignan ko kasi yung mga works ninyo dun sa floor plan, ang nakita ko dito, pwede nyo ilagay is yung clerestory windows. Yun yung mga high windows na nilagay ninyo.
Okay? Yun yung tawag doon. Okay po. Clerestory windows yon. And then yung bifold, ito yung mga operable screens na sinasabi nyo. Ah, Okay? okay po. And then last, yung dip pull. Ginawa nyo na sa design yun, hindi nyo pa nilagay. Di ba? Ibenta nyo na. Sige po. So, dip pull or I think may pond pa kayo. So, yan, dip pull or pond. Tapos, ang maganda dyan, kung kaya, pwede kayong gumawa ng parang maliit na drawing beside it. Pero if not, pwedeng mga icons ulit. Like maliit na drawing po, katulad po ng deep pool. Sa tabi niya po is may pool po. Ngayon, kung medyo hirap kayong i-drawing yon na pwedeng icons. Okay. Icons will still do. Okay? For the form evolution, this is okay. Ano na lang, ayusin na lang natin yung pagre-render natin. Okay? Okay. And then, for the site analysis, okay naman nito. Ang kulang lang ay yung analysis nyo sa views and vista. So, yung views and vista, ituro nyo lang na sa portion ng west, may views ng city skyline. Kailangan ilagay. Kaya nga naging ganito yung solution nyo, di ba? Kasi gusto nyo nakikita yung view. So, ilagay nyo yan. Okay? So, I think tingin ko si concept sheet, magbabago siya talaga significantly. Okay? Opo. I'll try to find some pegs ng concept sheet na pwede nyong paggayahan or parang pagbasean lang ng artistic quality ng paper. Pero the content itself, I'm actually okay naman ako. Next, Okay. for the programming, again, writing. Kailangan maayos na yung writing natin dito. And then, how do I say this? For the bubble diagram, I guess instead of using very thin na lines, pwede kayong gumamit ng markers or ganito. Pwede nyo i-color code yung mga spaces. Okay po. Alam ko na kung saan kayo nagsa-struggle dito sa sa rendering. Ang ginagawa ninyo, tama ba? Ini-ink nyo muna sa parchment tsaka nyo nire-render. Opo. That's wrong. Kaya nagbi-bleed yung mga nyo yung mga nagbi-bleed na part yan o nag-bleed, tama? Yes po. Oo. So to improve, makikita nyo, sobrang drastic magbabago yung quality ng render ninyo. Ganito, of course, everything is laid out in pencil, di ba? Opo. Sa mga wings. Once na na-pencil ninyo yan, start right away with rendering. I-render nyo na kagad ng marker. After ng marker, tsaka nyo i-ink. Okay Gets? po. Opo. Parang hindi nagbi-bleed. Ayun kasi napapansin ko parang tinatry nyo iwasan, pero hindi talaga yan maiwasan, di ba? So, right now, pag nauna kasi si render bago yung ink, makikita nyo, hindi natakot yung strokes ninyo. Kasi wala na kayong iniintinding nagbi-bleed na kulay. Opo. Okay? Opo. Sige. So, for this one, ang gusto ko talaga sana is pagsamahin to at saka ito. Kaso mukhang impossible. So, ang nakikita ko na lang, hindi rin eh. Teka lang iniisipan ko kung paano natin isa-strategize yung sheets ninyo. Okay. Hindi, parang ito na talaga siya. Ganito. For the programming part, siguro, how do I say this? Basically, tama naman din yung laman. I-improve nyo na lang din yung pag-present ng bubble diagram. So, dapat yung bubble diagram, naka-color code na. So, hindi nyo naman kailangan lagyan ng legends. I-color code nyo na. For example, pag living area, anong color, dining area, anong color, ganyan. Bedrooms, anong kulay, ang mga lounge area, anong mga kulay, ang mga service, anong kulay. Para kang nag-zoning. Okay po. Parang yung zoning diagram nyo siya at the same time. So, with this one, ganun din ang gagawin ninyo. Kulayan nyo muna. Then, after yung kulayan, tsaka nyo i-ink. Ngayon, napansin ko,
manipis yung lines na ginamit nyo dito. So, I think it's time that you can use yung mas makapal na calligraphy pen or marker na hindi mag-bleed along with the ginamit yung markers para mas strong yung impression nito. Kasi ganito, visually, mabigat na yung nasa right side kasi nandito architectural programming at saka adjacency matrix. Pero the bubble diagram kasi, parang siyang hindi na siya napapansin. So, to balance out, kailangan may kulay and at the same time, use thicker line weights. Okay? Okay po. Alright. Sabihan mo lang ako pag may question ka per sheet para we move on. May questions ka ba for the first two? Wala naman po. Okay, sige. So next, SDP. Actually, tama naman to. Pero may mga minor comments na ako dito. So northing, i-improve natin yung northing mo. Maghanap kayo ng maayos na itsura ng compass. Tapos balikan. Sige. Oo, yung maayos na itsura ng compass para, how do I say this? Para mas competition ready siya. And then for the SDP kasi, of course, I think it should be rendered na this time. Apo. Okay, rendered na yan this time. Okay? And then for the floor plans, as you can see, halos wala na akong comment. Wala na kayo re-revise. So basically, medyo additional trabaho siya dahil i-redo nyo yung mga drawings pero at least wala na kayong brainworks. Hindi na kayo mag-iisip masyado. So, production na lang tayo. Minor comments lang. Tama yung layout. Pero sa kitchen, wala siyang pintuan or anything. So, dapat lagyan nyo siya ng access. So, naisip ko, sliding door na lang para hindi na siya maka-istorbo dun sa parang lanay 2.0 mo at saka yung kitchen island mo. Okay? Yun lang. Okay. And then, for the powder room, eto medyo baka kailangan nyo mag-layout ng konti. Pero, I would suggest na yung powder room, kasi ngayon nasa labas siya, which is weird. So, dapat ang powder room layout natin nasa loob yung pintuan. So, figure out kung kailangan ba mag-pocket or kaya natin mag-swing door. Pero, I think, ideally, ang maganda talaga ay swing door. Pero tingin ko mo kaya to eh. Malaki yung space mo. 2 meters. Okay. Kaya niyo i-configure kahit paloob yung pintuan. Maliit lang naman yung pintuan dyan eh. So, baka nga maging layout, maging ganito na. So, you have your sink. Unahin niyo muna yung sink dito. Although, I like the layout na ginawa niyo dito sa original. Kaso, hindi na yan mag-work sa bagong door. So, ito yung sink. And then, perhaps, this is the inodoro. Okay? Okay po. Then, siguro, I'm not sure bakit ang mga brown ang nire-render nyo. Anong reason? Anong reason? Nataranta lang po, ma'am. Okay. Sige. Ano ba? Alam niyo naman yung sinabi ko, di ba? Nandun kayo sa yung last meeting natin prior submission na i-colora nyo to, yung mga lines na yan. Yes po. Oo, para mabubuhay. Lalo na itong mga property line, Diyos ko, particular sila yan. Tsaka yung mga party wall, kailangan naka-render yan. Or, kahit lang, gumagamit ba kayo ng calligraphy pen? Yes po, ma'am. Ayun. So, at least napapadali na yung, yung execution nyo. Okay. So, I'm thinking kasi, yung style natin. So, napapansin ko kasi, ang strength ninyo is, mas magaling kayo mag-render ng landscape. Apo. So, ang gagawin natin is, i-reverse natin yung rendering. So, what do I mean by that? So, sa loob ng floor plan, ang i-render nyo lang dito ay yung mga walls. Yan. Yung mga solid walls. Okay? Apo. Clear yan? The furniture, kahit iwan nyo na lang siyang as is. Tapos, ang iniisip ko, lahat ng mga landscaping na part, at saka itong pool, yan, pati yung lanay, basically lahat ng landscaping, naka-render.
reversing rendering na style na gagamitin natin. Sige po. Just take note dun sa tip na sinabi ko na unahin nyo muna yung render, tapos tsaka nyo i-ink para hindi nagbi-bleed yung ginagawa nyo render. Okay po. Okay, so sa akin, okay lang kahit hindi rendered tong gitna. Para din, ito kasi yung napapansin ko, pag masyado nang gigil yung students sa rendering, minsan hindi na makita yung plano. Ewan ko kung nagigets nyo. Pag masyadong dark yung pagkaka-render at lahat nag-aaway-away na, hindi nakikita yung floor plan dun sa ano. So, since ang gusto nyo naman i-highlight is yung floor plan, minimal yung rendering. Tapos, yung pagre-render nyo sa landscaping, very, parang very dark or parang very defined. Lilitaw yan. Okay po. So, what else? Ano ba? Meron ako dito kaya hindi ko inaalis Yung, So, anyway. Ma'am, yung sa RROW po ba, kita rin po, o kailangan po pa po namin i-adjust po? Okay na yan. Kailangan lang makita yung road right of way. Okay po. For context. So, o nga pala, lahat ng northing, pakilagay. Dapat consistent yan. Okay. So, I think wala na akong comment dito sa property line, lagyan nyo rin ng fence yan. Ha? Apo. I-render, parang, although wala naman yan sa drawings ninyo, pero dapat kita yan na may makapal kayong lines sa perimeter. Yan, hanggang dyan lang. Ay, sorry, hindi pa. Hanggang dyan, yan. Ganon. Tapos ganon din sa other side. Dapat po makapal siya, so pwede pong calligraphy pen lang po yung gagamitin namin po. Correct. Pwede. Okay po. Ay, kaso iniisip ko, same thickness yan dun sa walls mo? O Opo. Naku, baka ma-misinterpret na baka ito full walls din. Ano kaya? Hindi, na lang, gawin nyo na lang dito. Double line na lang yan. Hollow. Hollow talaga dapat yan. Okay. Oo, so hindi nyo ika-calligraphy pen yan. Okay? Sige, okay na to. So, ayun na, sabi ko, recap. Sa lahat ng floor plans, pag mga landscaping, ano gusto nyo ba? Gusto kong malaman yung yung point of view nyo dito. Anong mas gusto nyo i-render? Yung floor plan na lang or yung landscaping? Kasi naisip ko rin, kapag sa upper floors, wala nang landscaping So baka, ma-technical kayo. Opo. Okay, I've changed my mind. Reverse. Balik. Ganito. All floor plans, yung nasa loob ng walls ninyo, yan, lahat lang ng nasa loob ng walls, ayan ang i-render nyo. Okay po. Okay? So, ibig sabihin, itong portion na yan sa dirty kitchen, huwag nyo na yan i-render. Now, of course, para mabuhay yung development, pwede nyo namang i-render itong yung mga greens ninyo, at saka yung blue. Yan, yung mga water picture nyo, i-render nyo yan para nakikita. Okay po. Okay? So, basically, medyo magiging fully rendered tong ground floor ninyo. Pero I think yun yung mangyayari na. So, quick tip, kasi tingin ko masyado kayong mahilig sa ganitong brown. Gumamit kayo ng lighter brown pa. Lighter po po. Okay. Oo, mas light pa na brown kasi masyadong how do I say this? Masyadong dark siya for the scale of the floor plans. Maliit lang naman yung mga floor plans ninyo. So, kailangan lighter. Okay po. Ma'am, ask ko lang po, since modern industrial po yung naging concept namin, dapat po ba yung mga furnitures po is somewhat connected po yung colors? Colors, pwede. So, black, gray, brown, dapat nakikita siya. So, basically, dapat yun yung color scheme na ginagamit sa floor plans. Okay po. Okay. So, for sure, ang mangyayari dyan, yung floors ninyo, kulay gray yan, no? Opo. Yan. Sige, okay lang.
Okay lang. Okay Again, lang. use light gray ha. Mag-testing muna kayo ng colors bago pumataw kasi again, ano na to, makaka-impact na to sa drawings ninyo. Opo. So, okay na to? Okay na to? Yung sa furnitures naman po, ma'am, like yung tables po. 'Di ba po kasi mostly po gray din po kasi yung magiging color niya po. Okay lang po if it changes to brown po ba? Pwede. Pwede naman. Walang problem. Okay po. Thank you po. Siguro ano din, onting suggestion din. Kasi medyo nag-aaway-away yung mga line weights. Anong ginagamit yung line weights sa mga furniture? 0.2 po. 0.2? Opo. It's na rin pala. Wala na kayong 0.1, no? Meron naman po. I think 0.1 na ang gamitin ninyo. Kasi masyadong ano na masyado ng detailed yung gawa ninyo. Of course, I understand, masyado siyang detailed. Kasi kailangan para makita yung Opo. beauty ng plants ninyo. So, for all furniture, gumamit kayo ng 0.1. Okay? Opo. Sa lahat ng mga landscaping mo, yan, landscape, pwede ka mag 0.2. I think 0.2 ang gamit nyo dyan, no? Opo. Ayan. Tapos, lahat ng makakapal na lines, for walls, calligraphy pen, tapos, anything na general na drawings na nagde-denote ng boundary, 0.4 to 0.5. Alam nyo na yan. Drafting, drafting technique yan. Okay, sige. So, wala na tayong question. Same comments lang naman to sa lahat ng floor plans ninyo. So, okay lang. Pero, minor comment din. Siguro, ibes na mag-provide pa kayo ng balcony sa guest floor, ang naisip ko na lang, why not provide okay, nakita ko na. Why not, naisip ko lang why not, since magkapatid naman ang intention dito, why not provide a joint balcony here para sa mga bedrooms? Pwede naman po. Oo, para yung trellis na ginawa nyo dito, yun na rin yung magsaserve as cover sa ilalim. Ito namang sa upper floors, kahit wala na, okay na yan. Okay po. So, ito yung magiging joint balcony yan. Ngayon, I think si bedroom 2, madali kasi maglalagay lang kayo dito ng pintuan. Si bedroom 1, baka pwedeng magre-layout kayo ng konti dito. Pwede yan, magagawa niyo ng paraan. Okay po. Parang babaguhin po namin yung layout po sa bedroom, 1. Medyo maliit lang to maliit na revision lang yan. Kasi ang intention lang naman natin is dapat malagyan nyo ng pintuan to. At ito, para yung joint balconies, magamit nila. Okay po. Ayan. Alright. Ito, wala na akong comment about this. Okay na yan. Okay na rin ito. Ito, sa portion na to, sa master bedroom, medyo kinakabahan kasi ako, na-realize ko, yung 3 meters nandun sa, tama naman, sa habitable space. Tama, yun naman yung ginawa ninyo. Pero kasi, ang worry ko, baka ma-technical kayo dito sa front balcony. Kasi nag-forward pa pala kayo ng 1.5 meters. Opo. Okay. Ganito. Niisip ko lang, if kaya ba na liitan ng konti itong walk-in closet at saka yung toilet and bath. Tingin ko naman kaya kasi malaki yung space na binigay ninyo Tapos, yung mamumove na space ninyo dito, pwede siyang at least makakuha lang kayo ng 1 meter para lang makacirculate yung tao. Gets ba? Okay po. Ako sa master. So, basically, dapat yung master nyo hanggang dito. Hanggang dito lang. Okay. Hanggang dyan lang talaga. So, mas maliit ng konti. So, liliit ng konti yung banyo para ma-accommodate yung space. Tapos, eto, basically, circulation nyo lang to. Tama? Pwede naman tumambay, pero
Yan, circulation. Tapos ito yung tambayan ninyo. Yan. Pwede pa rin yan. Retained naman yan. Yan. Bale, ito yung balcony part ninyo. Okay po. Yan. Teka, i-highlight ko. So, basically, dapat ang balcony nyo nandito. Yan. Ngayon, you created a canopy. So, the rest of your 3 meters, pwede siyang canopy. Or, kasi tingin ko masyado ng massive kapag sinagad yung 1.5 dito. Gawin nyo na lang, instead na yung 1.5 na canopy ay nandito, ito na lang yung 1.5 canopy nyo. I-highlight ko ng ibang color. Yan. So, ito yung canopy nyo naman na side. Okay po. Yan, para lang ma-lessen yung pagiging bulky. So, sa isometric, medyo liliit ng konti yan. Pero dapat naman talaga medyo umusog pa yun kasi masyado nang naka-forward yung building ninyo. Okay? Po. The strategy of this one, kailangan yung i-highlight to ha. Maganda to. I-highlight nyo to. This one. Yan. Yung parang bifold screens ninyo. Yan. Paano po namin siya ma-highlight po? Okay. Sige. Kung gusto niyo na siyang ma-highlight for the competition, i-ano mo muna to. First, i-call out. Kasi medyo hindi naman, i-call out nyo na ito yung bifold, tapos i-call out nyo na may balcony kayo dito, call out nyo na may canopy, call out nyo na may pool kayo dito, call out nyo na may joint balcony kayo. Tingnan mo, parang maganda pa yung naging effect ng bedroom 1 and 2. Kasi pag lumabas sila dito, they get to also enjoy yung magiging view dito. Diba? Opo. Kung nakabukas yung bifold, ma-enjoy nila yung view. Ito rin, call out nyo lang din. Bibigyan nyo siya ng mga text. Yan. Okay po. Yan. Lahat ng strategy na naisip ninyo, i-label nyo. Architectural strategy, Okay. So, ito, wala na akong comment dito. Okay na to. So, retain nyo na lang yan. Follow the, the technique natin for rendering. Siguro ganito, bago kayo mag-full blast ng rendering sa floor plans, bigyan nyo ako ng sample kung paano nyo intendedly na i-render yung floor plan as a whole. Okay po. Kumbaga yung colors na gagamitin ninyo, yung line weights na gagamitin ninyo, kahit isang room lang siguro na sample para lang makita natin. Okay po, ma'am. Okay? For the elevations and sections, actually, for some reason, ito yung parang wala akong masyadong papabago. Pero, of course, nyo to, i-improve nyo pa rin. So, of course, the writing, ganito, sa mga draft, may konti kayong mga struggles sa drafting napapansin ko. But anyway, kapag may kino-call out kayo, ganito talaga dapat. May arrowhead, merong 45 degrees or 30 degrees, tapos tsaka lang kayo mag-stretch. Okay. Ganun mag-call out. 45, 30 degrees, stretch. 45 degrees, 35 degrees, stretch. Ganun siya. Okay po. Okay? So, again, the writing, improve lang. Tapos, ganito. Ang elevation kasi yung mag-explain pa further na strategy ninyo. So, sabi mo nga, di ba, paano i-highlight? So, ganito ang strategy. For example, ito yung highlight ninyo, di ba? Yan. Tapos, pwede nyo gawin, instead na ganito na may separate drawing pa sa baba, pwede nyo kasing gawin ganito. Buburahin ko muna to para hindi malito. Nakafollow ka sa orange, no? Na lines. Opo. Ayan. So, meron tayong arrow dito. Pwede nyo gawin. Ito yung drawing. So, ito yung blow up. So, for example, gusto nyo i-gawa ng 3D yan. Yan. Of course, hindi accurate yung drawing ko. Pero basically, parang the idea. Tapos, tsaka nyo ilalagay na bifold screens. Okay po. Okay? So, pag may mga features kayo na gustong i-drawing nyo. Pero of course, for example, ito. Lalagay nyo na lang naman the wood cladding.
Okay lang yan kasi hindi naman tayo technical drawing na class eh. So, more of presentation class kayo. So, kapag may mga ideas kayo, dapat i-highlight. So, for example, ito, balcony. Yan. Ganun lang. Okay po. Then, itong sa harap, itong napansin ko lang, solid na kasi yung walls na ginamit ninyo dun sa blue zone. Naisip ko lang, why not, gamitin nyo na rin yung ginamit ko sa ibang mga floor plans or sa elevation. Clerestory na rin siya. Ang clerestory, yun yung mga high windows. So, naisip ko lang, baka pwedeng clerestory na lang to kasi lalo na roof deck to. So, mainit. So, pag operable siya, pwedeng lumabas yung hangin pataas. Okay po. So, pag i-call out nyo rin yan, dahil feature yan, pwede nyo gawin, i-drawing nyo ulit yan. Tapos, for example, ito yung drawing ng clerestory. Tapos, kunyari, meron kayong, I don't know kung awning na lang, siguro, awning na lang na type. Okay, so yung parang ganyan, awning na type na window. Tapos, pwede nyong lagyan ng diagram na may hangin na lumalabas. Ganon. Tapos, nakalagay dito, clerestory, awning window. Okay po. Yun. Okay? Kayo nang bahala sa render colors. Okay naman ako sa color selection. Pwede lang talaga sa roof. Yan. Gamitan nyo ng ibang kulay. Or, kung gusto nyo ng nasa black or parang gray na side, hanap kayo ng yung dark gray. Pwede rin pala yung dark gray kung hindi black. Okay po. Dark gray na lang siguro. Kasi parang industrial nga pala yung gusto nyo, no? Yes Sige. po. Dark gray na lang. Okay na yan. So, ganun din dito. May features kayo dyan. I-call out nyo lang din. So, ganun ulit ang pagko-call out. Okay. Yan. Ganyan. Tapos, dahil mag-update yung section ninyo, move tayo ng 3 meters. Ayun. Hindi na magiging massive yung gawa ninyo. Opo. Okay? Apo. For the section, yun lang din. More of drafting na lang. Less thinner lines. Check if dapat hanggang 3 meters lang to. Tapos the rest, okay na. Ngayon, tingin ko tatanungin nyo kung i-render nyo ba to each per zoning, per section. Ako kasi personally, pagdating sa section, as much as na-appreciate ko yung mga fully rendered na section na as in naka-render yung furniture, yung walls, minsan kasi it does not explain. Hindi na-explain yung section. Ang intention natin sa section kasi is to show the circulation or the placement of areas. So, ang pag-render nyo ng section is by zone na lang. By zone po. Oo, for example, pag tiningnan mo, meron kang stairs dito, di ba? Yes So, pwede po. mong gawin, kaya maganda na intindihan yung vertical zoning eh, kasi dito siya lalabas sa section eh. Ayan o, for example, i-render natin tong yellow. Tapos, ang ibig sabihin niya, nandyan yung stairs. Nandyan yung main circulation mo. Apo. Gets? Apo. For example, pinili niyo kulay blue. Tapos, ito naman ay color ng bedrooms. Diba? Tingnan mo, mas madaling maintindihan. Ayan, may bedroom ka pa pala dito. Ayan. Ito pa, maids. Diba? Nakikita mo ngayon yung relationship ng mga spaces. O for example, general spaces. Ito po, ma'am. Ito, yan. Kaya maganda yung yung pagkakaplano kasi parang tie out talaga siya horizontally and vertically. Maayos yung pagkakaplano. Ito rin pala, general spaces. O tapos, for example, yung kitchen gusto nyong gamitin ay pang service. Kunyari, purple. Yan. O, yan yung section niya. That's how you color the section, actually. Ganyan siya. Kasi you want to explain the zoning. Ako kasi, as much as I appreciate yung naka-render yung furniture, yung wall texture,
hindi kasi namin naintindihan yung anong connection nila. Pero right now, pag ginanito niyo yung presentation, clear sa akin na, okay, nandito yung stairs, diretso siya pataas. Tapos meron ako mga common areas dito na connected sa main circulation, and then naka-orient lahat ng mga private rooms sa likod at sa harap. Di ba? Ang linaw. Opo. Ayun, ganun lang siya. Okay? So, gagawin nyo lang yan, and I think mas madali. Actually, sa lahat ng rendering section, pinakamadali. For me, kasi nga, siya, more of explanatory siya na render. Okay? And then, call-outs lang. So, ganito, na-realize niyo na kung ano yung gravity, kaya nga gusto ko malaman yung consensus niyo kung Gora kayo. Opo. Kailan So, po yung competition po ba, ma'am? The competition kasi talaga is sa April pa. Pero kasi the collection of works is on March 22. So roughly, meron pa naman talaga kayong 1 week kung tutuusin. And ang maganda kasi dito, production na lang kayo. Kumbaga refinement na lang and redoing into its best potential. Yung mga minor na comments ko na sabi kong i-move to, ganyan, na lang to very internal na lang siya. So madali nyo na siyang mali-layout. Kaya naman ba? Yun yung gusto kong malaman Kakayanin na lang po. Oo. Kasi ganito, iniisip ko rin kung kung uulit naman kayo talaga ng isang plate, basically kasi ulitin yung isang plate. As much as gusto kong i-100 yung SA, parang hindi yata tama. So, ang naisip ko na lang, i-100 ko yung yung lowest FA nyo. Okay po. Yun. I-100 ko yung lowest FA nyo dun sa record. Para malaki din yung effect nun sa magiging grades ninyo. For the record ba, ano yung lowest na grade ninyo sa akin? 78 po yata or 76 po. Ayun, malaki-laki din pala. So, pwede nyo mahatak yun pataas. So, ayun. And then, of course, bragging rights na to. Bragging rights na to sa cluster. Ngayon, ang collection kasi is 22 for all section. Pero, dadaan pa to sa pre-qualification, kumbaga may titingin na ibang mga faculties, ganyan, hindi lang ako. So, kahit isa lang ko kayo, pagdating sa pre-qualification, bago yung mismong finals, medyo may sasalain. So, hindi ko rin magagaranti na sa exhibit, mapapakita to. Pero ang sa akin lang kasi, maganda na rin sana talaga na ilaban na natin to. Kasi sayang yung mga ideas na nilagay ninyo. Okay. Kasi na-perfect talaga yung plans and the strategies na tama nyo So, more of na lang talaga on how you present. Okay po. Okay? Sige, ganito. Realistically kasi sa mga competitions, pag nakapili na kasi na representative, I don't know kung meron ba kayong mga friends na magaling mag-render, magaling magsulat? Meron naman po. Oo. Ganito, kapag, kumbaga, it's not only about you guys, it's also about the class na. Siyempre, iba rin yung dating pag nanalo yung class. Ganito, kung if you wish to outsource, kumbaga humingi ka ng tulong, pwede naman, papayagan natin yan kasi competition na So, ang gagawin natin, you may hire, you may outsource, as pwede kayong humingi ng tulong at least sa 1 to 2 classmates ninyo, tapos bigyan mo ko ng list kung sino yung magiging part ng tutulong sa inyo sa team ninyo. And then, ang gagawin ko is, again, iwa-100 ko rin din sila dun sa FA na lowest nila. Okay po. Para lang din fair na may ginawa sila. Although, yun nga, syempre, realistically speaking, ang magre-represent ng name ay kayong dalawa. Okay. Ganun nasa inyo ang idea Ganun talaga. Okay? Yan yung maganda kapag alam nyo kung paano mag-isip, paano magplano. Kasi ang execution, na lang yan legwork na lang naman talaga yan Dapat lang talaga maayos yung presentation. Ganito,
So, hayaan ko kayo starting today hanggang, of course, hindi ako manggugulo ng Sunday. Pero on Monday siguro, ano ba? On Monday, bigyan nyo na lang ako ng progress anytime. Parang siguro dapat Monday or Tuesday, balitaan nyo ako. Tapos Wednesday, Thursday, balitaan nyo ako kung anong status ninyo. Okay? Okay po. So, ano na to ha? Go na to. Apo, ma'am. Sige. Ano naman, also I think gusto kong gusto kong i-address yung pang consultation comment na to. Pero gusto kong i-address sana paano ba? Gusto kong bigyan ng credit, yon. Gusto kong bigyan ng credit on how you give effort dun sa plate mo ngayon. Kita mo naman, di ba? Nahawakan kita lasin. Yes po. Oo, nakita mo naman kung gaano ako na-stress kasi grabe. Pero anyway, I Opo. think maganda yung naging dynamics niyo ni Austria. I think maganda yung naging effect ng teamwork ninyo. So, if that is the case, I would really encourage you to work with her and of course improve pa. Kasi tingin ko naman ang laki na ng in-improve mo as a student. So I really Yes. commend you with that. So ang sa akin lang, consistency tayo. Okay po. Okay, sige. So ganito, balitaan nyo na lang ako at least tomorrow or Monday. Kahit wala munang production work, yung maipakita nyo sa akin. Pero of course, dapat tumaandar yun. Yung first 2 days ng update, kung sino yung gusto nyong isama or parang tumulong sa inyo. Okay po. Okay, sige. Yun lang naman. Kung may mga questions kayo as a pair, tanungin nyo lang ako. Okay? Itutulungan ko naman kayo para maging competition ready kayo. Okay? Okay po. Thank you po. Alright. So, yun lang naman, Yana. Thank you so much. Paano ba to?